Kaya kapag dalawa ang dumaan, mahigpit na kinokontrol ang sitwasyon. Kasama natin ngayon si retiradong Teniente General Keith Kellogg, dating assistant at espesyal na sugo para sa Ukraine at co-chair sa America First Policy Institute. General, lagi maganda makasama ka namin. Maraming salamat po sa pagdalo dito kasama namin. Kaya ang pahayag ng leader ay nagsasabing matatag sila. Kukunin nila ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Ito ang pinakamalakas nilang sandata sa ngayon at determinado silang sulitin ito. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Salamat. Masaya akong narito. Hindi alam ng taong ito kung sino kaharap niya. Sa tuwing tinitingnan niya si Khamenei, masuwerte siyang buhay pa. At sinakaliba ang leader ng parlamento o si Reit ang chancellor, hindi nila naiintindihan si Pangulong Trump. Ilang segundo na lang at kayanan niyang wasakin ang kanilang ekonomiya sa pag-agaw sa isa ng Karg o sa iba pang islang nasa kipot. Tulad na nakita natin, inilipat nila ang mga barko para dumaan sa kipot. Dumaraan sila sa isang lugar na tinatawag na Isla ng Lara. Iyan ang islang maliit sa Timog. Nandun ang kanilang command at control, hindi sa Kashmir, ang mas malaking isla. Hindi na kailangan pumunta sa sentro ng Tehran. Sabihin lang sa kanila sa negosasyon na pababayaan silang mabuhay. Yan na ang pinakamainam ninyong aasahan. Pero kapag sinabi mong maghihiganti at sinabi ng presidente na wawasakin natin sila bilang sibilisasyon, seryoso siya. May kakayahan tayo sa ilalim ng pamumuno ni Dan Kane at Kalihim Hegson na gawin ito. Pinatunayan natin sa nakalipas na mahigit 30 araw na hindi nila tayo mapipigilan. Kaya sa mga negosasyong ito, hindi ito usapan ng magkapantay sa anumang paraan. Ang Estados Unidos ng Amerika ay pumapasok at nagsasabing ganito ang mangyayari. Pinatunayan ng kasaysayan na kami ang namamayani. Kapangyarihan, kaya natin gawin ito sa hinaharap. Sisiguraduhin naming malinaw ito sa iyo. Kung gusto mo makipaglaro sa amin sa loob ng 2 linggo, masuwerte ka na lang kung mabubuhay ka pa bilang rehimen. Kaya namin gawin at hilingin ang gusto namin ngayon. Ito ay isang bagay na, alam mo, kapag ikaw, sinabi ko na kailangan kong bumalik sa kasaysayan. Kapag bumabalik ako sa mga Romano at mga taga-Kartago, naalala ko nung naglaban sila sa 3 digmaang puniko. Pangatlong beses, sabi ng mga Romano, sawa na ako sa kanila. Pumunta sila sa Kartago. Sinakop nilang lungsod, sinunog lahat at dumakip ng 50,000 bihag. Nasa ganitong yugto na rin tayo ngayon. Kaya natin tapusin ang trabahong ito kung gugustuhin. Si Trump ang presidente at hindi nila siya maintindihan. Mali ang kinakalaban nila. Naiintindihan niya kung ano ang kaya niyang gawin. Dahil malinaw naman, ang ilan sa mga taong ito ay sadyang hinayaang mabuhay dahil nadaanan namin ang kanilang mga hanay. Inalis ng ating hukbo si Khamenei, ang leader, ang pangalawa. Isang ayatola sa loob ng 47 taon na ang pamumunong teokratiko na ito ang namumuno sa Iran. Kaya nga sabi ng presidente kamakailan, ang mga taong ito ay mas madaling kausap at mas mabuti. Sa tingin namin, maaari kaming makipagtulungan sa grupong ito ng mga lider. Hindi ba ito tugma sa sinasabi mo? Sa tingin ko, hindi natin kaya. Kapag tinignan mo sina Kalibap o Aragti, pareho silang galing sa Revolusyonaryong Gwardiya. Galing sila sa IRGC. Hindi sila mga ordinaryong tao. Palagay ko, si Peseskian lang ang normal at siya ang presidente nila. Yung iba ay mga leader ng revolusyon. 40 taon na silang lumalaban sa Estados Unidos. May litrato kasama si Vahid na ngayon ay namumuno sa IRGC at matagal ng revolusyonaryo. Nakikisalamuha ka sa mga taong matindi. Ang paniniwalang ang Estados Unidos ay dakilang satanas. Dapat nating maintindihang hindi ito kasunduang pangkalakalan. Digma nito, nilulutas natin ito. Tayo ang nagwagi at papasok bilang nagwagi. Hindi ito gaya ng pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan. Hindi. Muntik lang. Ang ipinapahiwatig nila ay naniniwala silang nakaligtas sila, na siyang sukatan nila ang kaligtasan ng pamunuan at IRGC. Ayon kay David Cloud ng Wall Street Journal sa Dubai, lumabas ang Tehran mula sa 38 araw ng digmaan kontra Estados Unidos at Israel na natitiyak ang pangunahing layunin, ang sariling kaligtasan at 2 posibleng estratehikong tagumpay. Kontrol sa kipot ng Hormuz at bagong kakayahang pumigil sa malawakang pag-atake ng mga kalaban. Ano ang masasabi mo tungkol dito?
Sa tingin ko, mali ang pagbasa niya. Nagkakamali siya at hindi magandang pagkakasulat niya. Ang tanging dahilan kung bakit buhay pa sila ay dahil kay Pangulong Trump na handang makipag-usap sa kanila. Pero hawak niya lahat ng baraha. Wala silang kahit anong baraha. Pagdating sa kaligtasan, kaya niya itong tapusin agad. Kapag tiningnan mo ang katotohanan, ang mga leader na inalis nila ngayon, kabilang ang IRGC at Revolusyonaryong Konseho, hindi natin nakita si Khamenei. Hindi rin natin alam kalagayan niya. Magpatuloy tayo kung kailangan. Sigurado akong kaya yon ni Duncan. Walang duda na kaya rin yun ni Rexet. Kailangan lang ng oras. Sasabihin ko sa kanila, kung pupunta kayo sa mesa na to, masuwerte kayong buhay pa. Baka bukas, hindi na ganun. Samantalahin natin ang kalamangan. Marta, sisiguraduhin ko may isang talagang matigas na hardliner sa mesa ng negosasyon na yon. At yan, meron tayo dito. Tingnan sa screen ang detalye ng mesa. Narito ang pangunahing pangalan sa negosasyon ng EWA at Iran kasama si BC Vance. Pakiladay ang mga larawang ito sa screen. Susunod, si Steve Witkoff. Nandyan si Jared Kushner sa kabilang panig ng mesa. At gusto kong bigyang diin na wala tayong ganitong antas ng pag-uusap sa pamunuan ng Iran. Wala tayong relasyon sa bansang ito, okay? Lahat na nakita mo ay isang tagapamagitan sa gitna habang napapalitan sila ng mga mensahe. Iba ang mangyayari sa Pakistan na yung weekend. Sa kabilang panig ng mesa, naroon sina Muhammad Bagher Galibaf, pinuno ng parlamento, at Abbas Aragti, na mas kilala ng mga Amerikano bilang ministro ng Ugnayang Panlabas. Siya ay isang tagapagsalita. Meron ba tayong tamang grupo sa mesa para magsalita ng may katatagan, gaya ng inirekomenda ninyo, General? Magdadagdag pa ako ng isa at maglalagay ng isang tao doon na isang seryosong leader na nakakaunawa sa lakas militar at pupunta ron hindi isang tagapagtayo. Hindi siya ininyerong sibil, pero kaibigan ko siya. Ibubunyag ko siya ngayon. Pero isang tao na tulad ni Jackin. Ilagay mo ang taong iyon sa lupa at sabihin, ganito na ang mangyayari. Si Aranque ay sumulat ng librong tungkol sa negosasyon at kapag nagsalita siya tungkol sa merkado, tinatalakay niya ang palitan ng kalakal. Sisiguraduhin kong hindi sila makakapagnegosasyon. Maswerte sila na buhay pa sila at kami ang magdidikta, kami ang may hawak ng kapangyarihan at kontrol. Pwede nating hingin ang kahit anong gusto natin at dapat tayong kumilos dun sa labas. Hindi talaga nila napapanalo ang digmaan. At sa tingin ko, hinayaan lang natin silang subukang buksan ang kipot ng Hormuz at mabuhay. Hindi nila ito mahusay ginagawa. Nagagawa lang nila dahil mas suwerte sila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang mga pinakabagong puntos ng bawat panig. Alam natin na, pagdating sa pagpayaman, naniniwala sila na karapatan nila bilang isang bansa na magpayaman. Sinabi rin ni Pangulong Pesachkin ang in-interview ko siya ilang buwan ang nakalipas. May karapatan kaming magpayaman ng uranyo at hindi namin ito pinapayaman hanggang antas na pang-armas. Napapayaman kami hanggang sa antas na pinayagan kami ng IAEA na magpayaman at kaya nananatili kami sa antas na yon, sa madaling salita. Yun ba ang argumento niya? Iyon kasi ang pwede naming gamitin bilang kapangyarihan sa mundo. Para mapanatili ito sa antas na yan, medyo mas mababa sa antas na pang-armas. Ano masasabi mo dito? Naintindihan kong siya ang presidente ng Iran, pero halatang hindi niya alam ang nangyayari. Pinayagan silang magkaroon ng material na nasa antas na pang-armas, pasensya na. Pwede silang magpayaman hanggang 3.67 sa ilalim ng JCPOA, pero lumampas sila doon. Sa tuwing umabot ka ng 20% o higit pa, papunta ka na sa antas na pang-armas. At alam natin, sigurado tayo na pinayayaman nila ang uranyo hanggang 60%, 80%. Hinahangad nila ang antas na pang-armas. Sa hangganan nila, may puwerso sila ng mga misil at may pinatutungguhan sila. Pipigilan natin ang mabilis nilang pag-aabot sa kakayahang gumawa ng armas nuklear. Alam ito ng lahat, pati ng presidente at tayo. Kaya siya lumayo sa JCPOA. General, magtatanong ako. Isa sa mga dahilan. Paano napapakita ang presensya ng militar sa mga kalsada? Kung sasali sila sa pulong at sabihing hindi, alam mo, pasok na kami. Kontrolado namin ang kipot. Sinisingil nila ng $1 hanggang $2 milyong bawat daan at may mga mina sa ilalim ng tubig, alam mong kasali sila. Alam naming nasira ang ilang kadamitan natin, pero may natitira pa tayong mga silo ng misil sa ilalim ng lupa na maaari nating paglunsaran ng mga misil sa anumang barko o sa tao nila kung maglanding sila sa Karg. Ano ang masasabi mo? Malinaw kong sasabihin sa mesa. Kung gagawa kayo ng ganyan, tapos na kayo. Alam namin kung nasaan kayo at kung saan kayo nakatira. Hahabulin namin kayo at wala na rin kayong masyadong sundalo. Aasikasuhin din namin yan.
Maaari naming kunin ang ista ng card, 5 ista sa Kipot, ista ng Kashmir at ista ng Lara. Sinigurado naming makapasok at ipinabatid namin sa kanila. Hindi ito bukas sa negosasyon. Benito, sasabihin natin sa kanila ang gagawin natin at ire-redirect nila ang trapiko sa Kipot para mapalapit sa Iran. Yung dating daanan ay mas timog. Tama, malapit sa POC na kaalyado. Hindi na, ire-redirect na lang ang trapiko doon dahil wala ng daanan. I-redirect nila. Maglayag ng malaya. Sa tingin ko, kapag nagbayad ka, dadalhin ka nila lagpas sa mga mina. Tama ba yon? Pakibilisan lang po, Ginoo, kung maaari. Oo, may kakayahan kami. Matutukoy namin yon gamit ang drone, underwater drone o mga barkong pangwalis ng mina. Kaya namin gawin yan. Pero kung may masirang petrolyero o barko, gagawin naming tulad ng kay Ronald Reagan. I-escort ang mga barko at titiyakin naming makakabayad sila ng tama. Hinihiling ko yan. Sabi mo sa kanila, buhay pa tayo ngayon dahil doon, pero mamamatay tayo bukas kung susuway tayo. May paparating na mahalagang negosasyon sa Pakistan. Hindi pa natin napag-uusapan ang Israel at Lebanon, pero tatalakay natin yan mamaya. Salamat, General Kellogg.